ang kapangyarihan mula sa langit. Last Sunday, pananampalataya na bumabago ng mundo, at ngayon, merong kapangyarihan na nagmumula sa langit. Lord, paano ba namin babaguhin ang ibang tao? Paano ba kayo makakatulong sa misyon na ito? Kailangan ba kami na tumayo at sabihin sa kanya, uy, mali yung ginagawa mo, sis. Hindi yan gusto ng Diyos. Bro, wag dapat ganyan. Ganun ba dapat tayo? Or sasabihin na lang natin na, Pastor Jim, nakikisama lang naman ako. Malay mo, baka mabago siya. Malay mo, baka bumait siya. Sinasamahan ko na lang. Sinasakyan ko na lang gusto niya. Malay mo, may sama ko sa church yan. Ganun ba yung mga strategy para sa mission? Okay, tingin po kayo sa akin. Walang ibang effective pagdating sa pagbabago ng isang bagay o kahit ng pamilya, ng asawa, ng anak. Una mong hihilingin, Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Ang pagbabago ng puso, yan ang ginagamit ng Diyos na kapangyarihan para baguhin ang mundo. Okay? Okay po ba? Hihilingin mo natin, Lord, baguhin mo naman yung puso ko. Ayusin mo yung puso ko, Panginoon. And then, after you've experienced that power, kaya ito, na-excite ako na basahin ng buong chapter 2. Sana, panalangin ko talaga, Lord, maranasan po namin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Yung plano po ninyo, O Diyos, yung misyon ko, Panginoon, tunay na magawa ko sa buhay ko. Tingnan mo ngayon ulit yung katabi mo. Merong magandang plano ang Diyos para sa Kanya. Amen po ba? Ako, titingnan po natin ang larawan ng Panginoon, ang plano ng Panginoon para sa Kanya. Yes, posibleng-posible, kaya nitong baguhin ang mundo. Amen? So dito sa chapter 2, meron tayong 4 na pag-aaralan. Lord, ano ba yung kapangyarihan na yan na mula sa langit? Nagagamitin po ninyo? Kasi yung simbahan noong unang panahon, actually ito, makikita nyo yung kapanganakan noong unang simbahan. Yung simbahan na mababasa po natin, wala naman nakatulad nito eh. Wala naman yung mga bagay na parang pinapahalaga natin. Siguro dapat dagdagan yung electric fan para medyo presko. Siguro dapat malaki yung TV. Kasi marami nagrereklamo kasi hindi raw nakikita sa likod. Siguro dapat magpa-tiles kasi hirap na hirap yung naglilinis, maalikabok. Siguro dapat ganito, ganyan, ganyan. Pero isinilang ang simbahan, wala ni isa ng ganyan. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagbabago ng puso, at sa isang araw, idinagdag sa kanila ang 3,000 bagong mananampalataya sa Panginoon. Imagine mo yun, siguro dapat yung nagpipreach pogi. Siguro dapat maayos kami, siguro dapat mabango, siguro dapat ganito. Hindi. Hindi yun ang bumabago ng buhay. Ang bumabago ng buhay, makikita niyo po dito, kung nabasa niyo yung chapter 2, may excite kayo. Kundi yung mga pusong naranasan ang tunay na kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen po. So patuloy nating pag-aralan, isa-isahin po natin, naku, mahaba po ito. Makikita po natin dyan yung Feast of Pentecost, yung pista ng Pentecostes. Kung narinig nyo na yan, at meron na kayong idea patungkol dyan, may enjoy nyo po ang ating mga pag-aaralan. So, makikita po natin, as we have discussed last Sunday, that this act is an act of the Holy Spirit of Jesus. Okay? Ang ministeryo ng banal na Espiritu ay para sa mga anak ng Diyos na makita, magawa natin yung purpose natin at para maparangalan ang Panginoong Hesus. Yan ang ministeryo ng banal na Espiritu. So makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa libro ng Acts. Anong naranasan ng simbahan kung bakit nila nakuha, na-enjoy, at patuloy na binago sila ng kapangyarihan mula sa langit. Okay, nandun na kayo sa chapter 2. Tingnan natin yung number 1. Ang kapangyarihan ng simbahan mula sa langit ay parang simbahan na naghihintay ng banal na Espiritu. Remember, araw-araw mong ihilingin, Panginoon, puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Panginoon, samahan niyo po kami ng banal na Espiritu, ng inyong Espiritu. Basahin ko po yung verse 1.
Pagdating ng araw ng pista ng tinatawag ng Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Okay, yan yung verse 1. Ano ba yung Pentecostes? Sino nakakalam dyan? Okay, sino nakakalam ng Pentecostes? Pista po yan na pinagdiriwang ng mga Hudyo. Actually, hindi lang po yan nangyari sa Acts chapter 2. Mula pa yan sa Leviticus chapter 23, biluin nyo po, no? Genesis, Exodus, Leviticus. Pinagdiriwang na yan ng mga Israelita yung Feast of the Pentecost. Okay, hindi po yan nangyari sa Acts chapter 2, ha? Okay? Kailan hindi pinagdiriwang? Isa yan sa pinakamalagang pista na pinagdiriwang ng mga Hudyo. Unang-una, yung Feast of the Passover. Marami silang pista noon, pero yung tatlo ang pinakamalaga. Una, yung Feast of the Passover o yung pista ng Passover na lang. Yung paglagpas ng anghel, alala nyo po yon, yung iligtas sila sa Egypt, yung ikasampung salot, alala nyo, yung anghel ng kamatayan, yes, hindi mamamatay yung mga panganay nilang anak. Kapag ipinahid nila sa kanilang hambay yung dugo ng tupa, lalagpasan lang sila nung anghel ng kamatayan. Kaya Passover, nailigtas sila, walang namatay sa kanila. Ipinagdiriwang na yan mula noon hanggang sa Acts chapter 2, yung Feast of the Passover. After nyan, pinagdiriwang naman nila yung Feast of the First Fruit. Ito naman yung Feast of the First Fruit na kung saan nagdiriwang sila, pinalaya tayo ng Panginoon. Meron tayong kalayaang sambahin ng Diyos at ngayon, mag-aalay tayo ng unang mga ani. Okay? Kung ikaw ay nagtatanim ng palay, Lord, ito yung una kong ani. May nag-aalaga ka ng hayop, Lord, ito yung hayop para sa inyo. Dadalhin niyo sa templo para sila ay magdiriwang ng pagpapala, ng kabutihan ng Panginoon. Tapos, after noon, 50 days after noon, Feast of the Passover. Feast of the Pentecost. Okay? Yan naman yung pagdiriwang na binigay ng Panginoon ang mga utos, kasamang 10 utos. Lord, salamat, binigyan niyo po kami ng gabay sa aming buhay para kami ay makasunod sa inyo, para kami ay makalapit at sumamba sa inyo, aming Diyos. So, tatlo yan. Passover, First Fruit, at Pentecost. Ngayon, nangyari ulit yan sa New Testament. God fulfilled. Mas pinaganda niya yung kwento na ilang libong taon na lang pinagdiriwang, ngayon mas pinaganda ng Panginoon. Ano yung Feast of the Passover na ginagawa nila ngayon? Hindi na sila mamamatay, right? Nangyari noon, hindi namatay yung mga panganay. Pero ngayon, kahit sino, hindi na mamamatay. Bakit? Kasi meron nagbayad ng buhay. Walang iba kundi si Jesus. Hindi ka na mamamatay at lahat na magtitiwala sa Panginoon, nag-pass over na from death to life. After noon, yung first fruit naman. Bakit? Hindi naman nanatiling patay ang Panginoon. Right? After 3 days, nabuhay siya magmuli. Jesus is the first fruit. Unang alay, unang nabuhay mula sa mga patay. Amen po ba? Kaya yung first fruit, yun talaga yung totoong meaning ng first fruit. Yung pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. And after 50 days, they are celebrating the Pentecost. Ano naman yung Pentecost? Dati, sa mga utos lang. Ngayon, yung pagbaba ng banal na Espiritu, yung pagsama ng pangako ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, pinagdiriwang nila. Okay? So magkakasama lagi yun. Feast of the Passover, Feast of the First Fruit, Feast of Pentecost. Pagkamatay ng Panginoon, muling pagkabuhay at pagbibigay ng banal na Espiritu ng Panginoon. Laging magkasama. Amen po ba? Naalala ko yung isang electrician nung sasakyan ni Pastor Arman. Kwento niya, sineshare niya yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, kami, alam mo ba, hindi pa naman ako nagpapastor noon, dati pa yon. Sabi niya, alam mo ba, kami lang ang nakakasunod sa utos ng Diyos. Ano ba yung 10 utos? Sinusunod niyo ba yung 10 utos? Sabi niya, ano yung pang-4 na utos? Sino nakakaalam? Keep holy the Sabbath day. Dapat maging banal sa araw ng Sabado. Kami lang ang nakakasunod mula pa nung umpisa hanggang ngayon.
Kami lang ang maliligtas. Nakakasunod ba sila sa utos ng Diyos? Sa isip-isip ko noon, medyo bata pa naman. Sabi ko, dapat ba Sabado lang maging banal? Sabado lang ba tayo dapat maging banal? Pero nakakatawa naman, nung inabot na yung pera sa kanya, 1,000 yung binayad, may pinayos sa kanya. Maya-maya lang, nandun na sila sa isang lugar doon, kasama yung ibang mga mekaniko, nagiinuman na. Wow! Pero bakit nga ba tayo Sunday? Ba't hindi nga tayo gumagawa ng Saturday? Una, hindi naman tuwing Saturday lang maging banal. Amen po ba? Ang panawagan ng Panginoon, ikaw ay dapat maging banal sapagkat ang iyong Ama sa langit ay banal. Bakit nga ba Sunday? Sino nakakalam? Sunday is the first day of the week, right? Yung Pentecost, after 50 days, they've celebrated the Pentecost. Nangyari ang Pentecost sa simbahan. Kailan yun? Anong araw yun? Ilang linggo meron ang 50 days? O, yung mga ano dyan, yung mga matataas na grade dyan. Maraming matataas na grade dyan. Ilang linggo meron ang 50 days? Ha? 7 times 7, 49 plus 1. So after 7 days, yung unang araw ay Sunday. Sunday ang first day of the week. Unang dahilan, we worship God on the first day of the week. Okay? Unang araw pa lang gusto natin purihin ng Panginoon. At nangyari ang Pentecost, Sunday. 50th day. That's Sunday. At nangyari yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Kailan? Sunday din. So mas marami kang dahilan para purihin ng Panginoon. Tapos sasabihin sila lang daw ang ligtas. Hindi naman tayo legalistic, pero may pag-asa lagi sa Panginoon. Amen po ba? So, yun yung dahilan kung bakit napakalaga ng Pentecost. Alam niyo po, gusto kong isang bigyang diin sa inyo ng Pentecost is once and for all. Isang beses lang po yan nangyari. May naririnig ako noon, mga panahon na yun na, Lord, iparanas mo sa amin ng Pentecost. Yun ang kanilang panalangin. Talagang mananalangin sila ng mahabang panahon kasi, Lord, gusto namin maranasan yung nangyari sa Pentecost. Pero sabihin ko sa inyo, ang Pentecost is once and for all. Isang beses lang yan nangyari. Kasama nung baptism ng Holy Spirit. Bakit? Kasi kapag hiniling mo ang Pentecost, parang hinihiling mo na rin na mangyari na ipakaulit ang Panginoon sa krus, mabuhay siyang magmuli, at mangyayari kasi ang Pentecost. Magkakasama lagi yung tatlong yon. Okay? The Feast of the Passover, Feast of the First Fruit, and the Feast of the Pentecost. Okay ba tayo dyan? Okay pa ba? Okay, ano yung hinihiling natin sa Panginoon? Yung puspusin, yung infilling, yung pagsama ng Diyos araw-araw. Pero yung indwelling, nandyan na yan sa iyo. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, hindi mo na mapaghihiwalay ang Panginoong Jesus, ang kanyang Espiritu, at ang Diyos Ama. Amen po ba? Amen po. Okay, sige. Alright. Verse 1 pa lang tayo. Ituloy na natin. Sige na. Number 2. Okay, mararanasan ang kapangyarihang mula sa langit. Sabi doon sa una, dapat ay naghahantay, naghihingi, hinihiling, pinapanalangin, Lord, patuloy ang puspos ninyo, Panginoon, o Diyos, sa bawat araw ng aming buhay. Pangalawa, ang kapangyarihang mula sa langit ay para sa simbahang tunay na sumasamba sa Diyos. Amen po. Hindi po tayo relihiyoso na kasi Sunday ngayon, sisimba ako. Kailangan magsimba. Narito po tayo para, kasi gusto po talaga nating sambahin ang Panginoon ng sama-sama. Amen po ba? Nagtitipon tayo para sambahin ang Panginoon. Yes, we can worship God anywhere, anytime, and any day of the week. Pero ito yung pagkakataon na sama-sama tayong pagsisigawan ang kanyang kabutihan. So makikita po natin ito mula verse 2 hanggang verse 13 na dumating ang banal na Espiritu, narinig nila ang malakas na ugong ng hangin. Narinig po. Hindi po ito naramdaman. Sabi doon, narinig. Tatlong fenomeno. Narinig, nakita,
at nasabi. Paano ba naririnig ang isang malakas na hangin? Sino naka-experience na nun? Okay, so narinig na yung malakas na hangin at merong bumaba na parang dila, courting dila na apoy. At pagkatapos naranasan nila yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nagsalita sila ng iba't ibang wika at nakita nila kung paano naipahayag ang mabuting balita at 3,000 ang naidagdag, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sige, pag-aralan po natin, isa-isahin natin ang kaganapan sa panahon ng Pentecost. Verse 2, habang nagtitipon sila, bakit nakatingin po kayo sa akin? Wala pong Bible sa mukha ko? Sama-sama po natin basahin. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit, nakatulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas na apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Okay. Bago pa lang ang Pentecost, nariyan na ang banal na Espiritu. Okay? Nandyan na ang banal na Espiritu bago pa lang ang Pentecost. Sana hindi kayo malilito dyan. Diba naalala nyo, yung iba, may magsasabi, Old Testament ay panahon ng God the Father. Ang New Testament, panahon ng God the Son. At ang Pentecost, at hanggang panahon ngayon, ay panahon ng God the Holy Spirit. Okay? Pero, bago pa lang ang Pentecost, bago pa lang ang chapter 2, yung chapter 2 na yan, bago pa lang yan, nariyan na ang banal na Espiritu. Even during creation pa lang. Genesis chapter 1, babasahin ko lang po ng mabilis to. Sunod-sunod lang na verse, Kuya Andre. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 1 to 2, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig ay bumabalot sa mundo, ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sa Old Testament, pili lang ako ng ibang mga verses mula sa Judges, Hukom, chapter 6, verse 34, ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trumpeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. 1 Samuel chapter 16, verse 13, kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Okay, so sa Old Testament, nariyan na, magkasama na ang Ama, si Yahweh, ang banal na Espiritu, and even si Jesus. Kitang-kita mo sa bawat kwento sa Old Testament, nariyan lagi ang Panginoong Jesus. Sa New Testament, sa ministry ni Jesus, sa Luke chapter 1, verse 34 to 37, sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Okay? So, Luke chapter 1 yan, that's the Christmas Eve. Okay? Hindi naman Christmas Eve, panahon bago magpasko. Yan yung dinalaw si Maria ng anghel. Okay, sa Luke chapter 4, sabi niya, umilis si Jesus sa Jordan, napuspos ng banal na Espiritu at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Lucas 4:14, bumalik si Jesus sa Galilea, nataglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa Kanya. So, nandyan na ang banal na Espiritu. Kuya Jim, ano po yung nagbago? Meron ng dalawang nagbago sa panahon ng Acts chapter 2, on the Feast of the Pentecost, sa pagsisimula, sa kapanganakan ng unang simbahan. Ano yung nagbago? Una, ang banal na Espiritu ay mananahan na. It will indwell, mananahan na sa puso ng tao. Okay? Hindi katulad ng mga unang panahon, yes, umaalis tulad ng panalangin ni Haring David. Diba? Panginoon, yung create in me a clean heart, renew the right spirit in me. Ano ba yung kanta? Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me.
Kasi yun talaga nagkasala sa Panginoon. Yun ang panalangin niya. Yes, umaalis. Pero ngayon, during the Feast of the Pentecost sa Acts chapter 2, baptism of the Holy Spirit, mananahan na yan sa iyo. Hindi ka na iiwan magpakailanman. Kaya nung sinabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan kahit kailan. Pangalawa, permanente na. Pag inukit na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa puso mo, permanente yan. Yes, it will grieve pag nagkakasala tayo. Yes, malulungkot. Magpapaalala ng pag-ibig ng Panginoon sa iyo kapag nagkakasala ka sa Panginoon. Kapag nagkakamali ka sa harapan ng Panginoon, mararamdaman mo yan, Panginoon, salamat. Na nariyan pa rin ang pagyakap mo, yung biyaya mo araw-araw. Dahil sa banal na Espiritu, magiging permanente na yan. Amen po ba? So tingnan natin yung mga verses dyan na magpapatunay. Sabi dyan sa John chapter 14, verse 16 to 17. At hihingin ko sa Ama, si Jesus po nagsasalita nito, at hihingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo, ano sabi? Magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon. Ngayon, bakit kaya hindi nangyari ito nung una pa lang? Bakit noon umaalis? Kasi ito yung itinuro ng Panginoong Jesus. Ito yung propesiya ng Panginoon na sa aking pag-akyat sa langit, pagkamatay, pagkabuhay magmuli, at sa aking pag-akyat sa langit, bibigyan kayo ng Ama. Isang regalo mula sa Panginoong Jesus ang banal na Espiritu. Kaya mangyayari pa lang yun, itong dalawang pagbabago, sa pag-akyat ng Panginoon sa langit. Tingnan pa natin yung John chapter 7. 37 to 39. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa naipagkakalob ang banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Okay, so yun yung kasama, yun yung pangako, the promise that was fulfilled ng ang Panginoon Jesus ay bumalik sa kanan, nakaupo sa kanan sa trono ng Diyos Ama. Tandaan po natin yung Jewish calendar, yung Feast of the Passover, Feast of the First Fruit, and Feast of the Pentecost. Magkasama po ang mga bagay na yon. Number 4, tuloy lang natin. Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayanang makapagsalita ng ganon. Okay? Tulad nung itinuro natin last time, yes, there's indwelling and there is infilling. Yung filling ng Holy Spirit na bibigyan ka ng power. Acts chapter 1 verse 8. Bibigyan kayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para ipahayag ang mga bagay tungkol sa akin. Kaya nung mapuspos sila ng banal na Espiritu, that's the infilling, binigyan sila ng kapangyarihan to witness, magsalita ng iba't ibang wika. Okay? Yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit, nangyari yan dyan sa chapter 2, na kung saan ito naman yung bautismo ng Panginoon, na kung paano niya binuo ang simbahan at si Jesus na mahabang kwento, ang naging ulo ng simbahan, at ang simbahan ang naging katawan ni Kristo. Okay, that's the baptism. Naging buo, naging isa na si Jesus at ang simbahan, and that's once and for all. Kaya sa lahat ng nagsuko ng kanyang buhay kay Kristo Jesus,
Ikaw na tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, nanahan ang banal na Espiritu sa buhay mo. At yan ay magpakailanman. So, anong gagawin po natin? Patuloy na hihilingin, Panginoon, narito kami, puspusin ng banal na Espiritu sa aking pag-aaral, sa aking pagtatrabaho, sa aking pagtulong, sa aking pagmimisyon, sa lahat ng ginagawa ko para sa iyo, O Diyos. Puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Basahin ko na hanggang verse 13. Okay? Nang panahon ding iyon, sa Jerusalem ay may reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon, nagmadali silang pumunta. Noong narinig muna nila malakas na ugong, nagtakbuhan sila kung nasaan yung 120 na congregation. Okay? Nakarinig sila malakas na ugong. Tapos, yung 120 na yun, right? Nandun yung 12 apostles, nandun si Mary, yung nanay ni Jesus, nandun si Maria, nandun ang mga, yung 100, the rest of the 120 congregation. So, namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Sinabi nila, aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga-Parsya, Media at Elam. Mayroon ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia o Asia. Ang iba ay taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Mayroon ding mga taga-Roma. Mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero, naririnig natin silang nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamangha-manghang ginagawa ng Diyos. Namangha talaga ang lahat ng tao roon. At dahil hindi nila maunawaan kung anong nangyayari, nagtanong na lang sila sa isa't isa, ano kaya to? Pero tinuyan ng iba ang mga mananampalataya, sinabi na lasing lang ang mga yan. Okay? It's a good point na naisama ng Panginoon ang pagiging lasing. Ano ba yung difference nila sa pagiging lasing? Nakakita na kayo ng lasing? Di ba pag lasing ang daldal? No? Pag lasing na, right? Sino naka-experience nun? Ba, lasinggero. Ay, umamin ng dati yun, dati. Di ba, pag lasing na ang daldal, nasasabi na yung mga gustong sabihin, right? Tapos nagagawa na yung mga gustong gawin. Tapos pag nawala na yung amats, hiyang-hiya. No, nagawa ko yun. Sabi ko yun. Pero iba to eh. Oo, mukha nga kasi kaya nilang sabihin yung mga iba't ibang klaseng wika. Nagagawa nila yun na hindi nahihiya. Pero, hindi dahil sa amats, kundi para, alam niyo yun, hindi sila nahiya sa mga bagay na yun. Bagkus, nagkaroon ng mataas na pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Tingnan natin dito yung, sino may tanong tungkol sa speaking in tongues? Okay, nandito yun, di ba? Nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. Pinakita dito sa Luke chapter 2, ang 15 geographical location ng mga bayan at bansa. Okay, narinig nila yung mga papuri, na puspos sila ng banal na Espiritu. Ito yung mga wika na naiintindihan nila. Okay, kaya yung mga taga-iba't ibang bayan, iba't ibang mga bansa, sabi niya, paano nila nasasabi yung wika natin? Naintindihan nila yung kanilang mga wika, mga language, mga dialect, na naunawaan nila. Ito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sila nakapagsalita ng iba't ibang wika. Pero ulitin po natin, mga salitang naunawaan ng mga taga-ibang bayan o bansa. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Di ba ito yung pangako niya? Na matatanggap ninyo ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan niya na makapagpapahayag ng mga bagay tungkol kay Jesus. Para lang ba sa Jerusalem? Para lang ba sa Judea hanggang Samaria? Hanggang saan? Sige po, sumagot po kayo para hindi kayo makatulog. Hanggang sa
hanggang sa dulo ng mundo. Ano po? Hindi po ito yung mga wika na hindi ma-interpret. Okay? Kasi sabi dyan, nauunawaan ng mga nagjo-journey, yung mga galing ibang bayan. Kaya sabi ni Paul, naalala ko tuloy yung isang lalaki na nag-grieve, na lulungkot. Sabi niya, tagal-tagal ko ng Kristiyano. 30 years na akong Christian. Kasi meron siyang natanggap na katuruan patungkol sa speaking in tongues. Sabi niya, ang tagal ko ng Christian, hindi pa rin ako nakakapag-speaking in tongues, hindi ba ako ligtas? Meron bang question na ganun? Okay, this is not a question of speaking in tongues. Ito yung mga dialect na nauunawaan para maipahayag ang mabuting balita. Kung hindi kayo nakakapag-speaking in tongues, wala pong problema yon. Okay? At hindi rin po ibig sabihin na hindi kayo ligtas. Wala pong ganung katuruan sa Biblia. Amen po ba? No, siguro may papaliwanag ko yan throughout ng series natin sa Acts. Pero yung speaking in tongues ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 14, ito naman yung heavenly language na nakakapag-usap sa Panginoon. Pero ano ba yung kahalagahan nun? Ano ba yung sabi ni Paul? Paano ito makakatulong sa simbahan? Mabilis ko rin lang pong babasahin, Kuya Andre. 1 Corinthians chapter 14, verse 6. Ano ba ang mapapala ninyo, mga kapatid, kung pumunta ako riyan at magsalita ng ibang wika na hindi nyo naintindihan? Ano sabi ni Paul? Wala! Maliban na lang kung magbigay ako sa inyo ng pahayag mula sa Diyos o kaalaman, mensahe o aral. Sabi doon sa 13, habang nagkakwento, kaya nga, ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay manalangin na bigyan din siya ng kakayahang may paliwanag ito. At sabi sa verse 19, ngunit sa pagtitipon ng mga mananampalataya, mas makakabuti pa ang magsalita ako ng 5 kataga, 5 pangungusap or phrases na naintindihan upang maturuan ko sila kaysa sa magsalita ako ng libo-libong kataga sa wikang wala namang nakakaintindi. Okay? At bago pa niya i-declare yan, sabi niya sa chapter 13 verse 8, may katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi na tutunan. Okay? Kaya po yung speaking in tongues dito sa chapter 2 ng Acts, ito po yung mga salita na nauunawaan ng isang tao na kinakausap nilang, binabahagi na nila ng salita ng Panginoon. Okay? Kaya yung purpose na sabi niya, kapangyarihan, para maipahayag ninyo ang kabutihan, ang mga bagay patungkol kay Jesus. Okay? Wala pong nasabi dyan, hindi ka ligtas. Kailangan mong hilingin ang banal na Espiritu. Tinanggap ko na habi nung kakwentuhan ko, tinanggap ko na ang Panginoon, araw-araw ko ang tinatanggap for 30 years. Kawawa naman. Lungkot na lungkot. Pero wala naman dito yung kaligtasan na yun. Iba-iba ang regalo ng Diyos, iba-iba ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang purpose? Para maipahayag. Sa totoo lang, multi-talented, multi-spiritual gifted yung tao na yon. Wala ako sa kalingkingan niya, sa totoo lang. Pero lungkot na lungkot siya dahil sabi niya, bakit ganito yung narinig ko? Talagang hindi raw pwede na hindi ako mag-speak ng tongues. Hindi po. No, gagamitin ng Panginoon ang sino man sa inyo. Ayon sa regalo na ipagkakatiwala ng Panginoon, ayon sa pangangailangan ng simbahan ito para may pahayag ang mabuting balita sa henerasyon po natin. Amen po. Pero kung gusto niyo pa rin magsalita ng ibang wika, buksan niyo lang po yung Google. Type niyo lang po Google Translate. Kahit anong wika, masasalita ninyo. Type nyo lang doon sa English, for God so loved the world. Tapos translate nyo sa Phoenician. Nakapag-speaking tongues ka na. Bakit? Ito yung panahon natin eh. Kaya kapag gusto nyo maging missionary, sa totoo lang, yes, mahalaga na pumunta ng iba't ibang bansa. Pero, alam niyo yun, katulad ng Acts chapter 2, sila Peter hindi pa naman pumunta ng iba't ibang bansa. Hindi pa sila pumunta sa Egypt. Hindi pa naman sila pumunta
Sa iba't ibang sasabi, 15 geographical location ang naroon. Ang lumapit sa kanila, yung iba't ibang bansa. Ganun kabuti ang Panginoon. At alam nyo, ganyan din ang nangyayari ngayon. Iba't ibang bansa ang lumalapit sa inyo. Tama po ba? Kuya Jim, kailangan pumunta, magmi-mission ako sa ganito. Hindi na. May kaibigan ka ron. May mga kamag-anak ka. May mga network of friends ka. Actually nga, yung mga nilalike mo sa Facebook, yung mga pinapanood mo sa YouTube, yung mga pinopost mo sa TikTok, napakahalaga yan. Nakakarating yan ng iba't ibang bansa. Amen po ba? O ano ngayon ang nilalike natin? Ano ngayon ang pinopost natin? May nakita ko sa inyo, nilike yung isang bagay na hindi naman kaaya-aya sa Panginoon. Labas lang yung dede, nilike nyo na. May print screen ako, lagot kayo. Sumali pa kayo doon sa mga grupo na kung saan. Nag-aantay pa kayo ng updates nila, yung post nila. Yung mga bagay na hindi makakapagbigay ng papuri sa Panginoon. Alam niyo, maaabot niyo na kahit saan ngayon sa dulo ng daigdig. Yes, may pagkakataon na darating po tayo, may papahayag ang salita ng Panginoon sa iba't ibang lingwahe. Pero ngayon pa lang, sa totoo lang, you can reach yung Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Meron kayong kapangyarihan doon. Paano nyo ba nire-represent ang Panginoon sa Samaria, sa Judea, sa loob ng eskwelahan? Mga estudyante, paano nyo pa nire-represent o nire-represent si Kristo? Ano po? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba si Kristo? Nangungopia? Simula ng klase, walang assignment. Ganyan ba si Kristo? Late, lagi. Ganyan ba si Kristo sa trabaho, nang inanakaw ng oras, ng dadaya? Ganyan ba si Kristo sa negosyo? Nang gugulang? May isang Christian bibili sa isang Kristiyanong establishment. Hingi ng tawad. Hanggang sa wala nang kitain yung Kristiyano, sasabihin niya, uy, Christian naman ako, pa-discount naman. Parang ayaw na niyang pakitain yung Kristiyano. Ganyan ba si Kristo? Kuripot? Madamot? Paano natin nire-represent ng Panginoon? Minsan di mo na kailangang antayin, dalhin ka ng Panginoon sa iba't ibang lugar eh. You can reach them, you can reach your friends. Yung mga kamag-anak po ninyo, nasa inyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bibigyan kayo ng kakayanan para maabot sila. Amen po. So tuloy natin yung ating mga binabasa. Okay. Sabi nga dyan, ni Henry Martin, isa pong pastor and missionary sa India and Persia. The Spirit of Christ is the spirit of missions. And the nearer we get to Him, the more intensely missionary we must become. Ang ganda po. Habang nakikilala po natin, sabi nga doon ng ating pangarapin, to know Christ and to live for Him. Habang nakikilala po natin siya, lalo yung spirito ng pagmimisyon, habang nakikilala, naunawa natin ang kalooban ng Panginoon, mas lalo naman tayong hindi mapakali. Kung yun yung term ko kanina, that can't control. Pero the Spirit of God gives self-control. Pero yung you can control, Lord, gusto kong ibahagi, Panginoon, ang pagmamahal niyo para sa iba. Gamitin niyo ako, Panginoon, saan man ako dalhin, Panginoon, sasama ko. Ano man ang bagay ipapagawa mo, o Diyos, gagawin ko. Nandun na po ba tayo? Nandun na po ba tayo? Kaya yung team natin, mission-hearted. Lord, yung puso ko, Panginoon, balutin mo ng mission, ng purpose, ng plano ninyo, o Diyos, sa buhay ko. Balutin niyo, Panginoon, ng pangarapin niyo. Kaya nga, diba, Mighty One, international Christian ministries. Dadaling ka ng Panginoon doon. Ngayon pa lang, dadaling ka na, gagamitin ka na ng Panginoon. Pangatlo, ang kapangyarihan mula sa langit ay para sa simbahan
upang maging saksi sa naliligaw. Napakaraming naliligaw ng landasin, kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon para sa kanila. Yung ibang Christian, ginagamit pa para lalong maligaw yung ligaw. Dahil sila'y ligaw din, ikaw kapatid, hindi ka ligaw. Pinili ka ng Panginoon. Ayon sa kanyang pag-ibig, kalooban. Ang panalangin niya ay nasa iyo, araw-araw. Gagamitin ka ng Panginoon para maging saksi sa mga naliligaw. Kaya sabi niya sa verse 14, kaya tumayo si Pedro. Si Pedro to, yung unang preach ni Pedro sa unang simbahan. Si Pedro na, alam mo yung karakter niya, na nauna yung aksyon bago mag-isip. Hindi nag-iisip, kilos-kilos agad, kaya ang daming pagkakamali sa Panginoon, di ba? Pero ito na si Pedro ngayon. Yung kapangyarihan ng banal ng Espiritu na sumasa sa kanya, kasama ang 11 apostol. At nagsalita ng malakas, mga kababayan kong mga Hudyo. At kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin. Dahil ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. So si Peter dito hindi po nag-speak in tongues. Ang salita niya rito ay sa lengguwahe ng Aramaic. Okay, na maiintindihan ng mas nakakarami nung kanilang kapanahunan. Parang local language yun sa Jerusalem. Parang tayo, 'di ba? Iba't ibang dialect. Merong Bicolano, may Bisaya, may Ilocano, iba-iba, pero pag nagtagalog, naiintindihan nyo, right? So si Peter ganun, nag-Aramaic siya para maintindihan nila ng lahat ng mga Hudyo na nakatira sa Jerusalem. Sabi sa 15, mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito dahil 9:00 pa lang ng umaga. Okay? Ayun ang kanilang kultura. Hindi sila iinom ng ganun kaaga, yung mga manginginom sa kanilang kapanon. Oo naman at verse 16. Ang pangyayaring ito'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Sinabi ng Diyos, sa huling araw ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, visions. Ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Tingnan nyo, nananaginip lang yan. Yan yung katabi nyo. Okay? Hindi yan tulog, nanaginip yan. Okay, verse 18, oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking spirito sa aking mga lingkod na lalaki at babae. At ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa sa pamamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamangha-manghang araw ng paghahatol ng Panginoon. The day of the Lord. The great tribulation. Yes, meron ng paghihirap ngayon. We can consider this tribulation. Pero darating pa yung great tribulation. Yes, pupula yung araw. Diba? Nangyayari na po ngayon yan. Pero sabi niya dyan, mangyayari yan bago dumating ang kamanghamangang araw ng paghahatol ng Diyos. That's the great tribulation. Hanggang sa second coming ng Panginoon. Don't worry. Tulad ng series natin, wala ka na dito noon. Merong rapture. Kukunin ka na ng Panginoon. Isa sa naisibahagi dito ni Peter, ng Espiritu ng Diyos, ay hindi na lang para sa mga selected few. Okay, tulad nga po ng 120 people doon sa upper room. Okay, naalala niyo po, 120 people, nandun sila lahat na nakatanggap ng banal na Espiritu, naranasan yung pagpupuspos ng banal na Espiritu. Kasi nung unang panahon, ang i-anoint lang, ang pupuspusin lang sila Moses, sila Abraham, sila David, yung mga prophets lang. Pero ngayon, lahat, yun ang kapangyarihan ng
muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ay para sa lahat. E-enjoyin ng bawat nagtitiwala sa Panginoon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sasabihin ko po sa inyo, wala nang kulang. Wala nang kulang, kapatid. Kapag nasa iyo si Kristo, sapat at higit pa sa pangangailangan mo. Amen po ba? Ang pagsama ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at pagsama ng banal na Espiritu araw-araw ay nasa iyo araw-araw. Pipiliin mo. Ang gagawin mo na lang, kapatid, alam mo na lang gagawin mo? Ipapahayag mo na lang ang mga bagay patungkol kay Kristo Jesus. Mga bagay na nararanasan mo sa Kanya. Sa mga bagay kung paano ka tinuturuan ng Diyos, kung paano ka binabago ng Panginoon, kung paano ka nililigtas ng Panginoon, kung paano ka pinapagaling ng Panginoon, kung paano ka sinasamahan ng Panginoon, kung paano ka tinuturuan, sinasaktan ng Diyos para lang maligtas, para lang mabago yung mga pangit na bagay sa puso na yan. Kaya pagpapasalamat mo yun sa Diyos at ikikwento mo ang kabutihan niya para sa iba. Yun na lang ang gagawin mo. Kumpleto ka na. Sabi sa verse 21, ngunit ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Ano po? Sino ang tatawag sa Panginoon? Sa mga susunod na linggo, pag-aaralan pa natin yung lalim ng pagtawag kay Kristo ng Panginoon. We will reflect na, totoo bang si Jesus ang Panginoon ko o baka naman hindi? Baka naman mas nasusunod pa ako. Kasi kapag mas nasusunod pa tayo sa kalooban ng Panginoon, wala tayo doon sa level na pagtawag sa Kanya ng Panginoon. Ano? Kasi ibang level yun kung naiintindihan natin yung bigat na tawagin siyang Panginoon. Na parang sabihin mo, Lord, masunod ka o Diyos sa lahat ng bagay. Ikaw ang aking Panginoon. Yun yung bigat nun eh. Pero kung tayo pa rin yung nasusunod, kung yung ayaw pa rin natin, o yung ayaw niya yung ginagawa natin. Pero sabi ni Peter, may pag-asa. Ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Amen po ba? May ibang simbahan sasabihin sa inyo, kailangan magpabautismo ka sa amin para ka maligtas. Ha? Mali ba si Peter? Mali ba ang Panginoong Jesus? Ano? Sabi kung sinong tatawag. Sabi nung simbahan na dapat tapusin mo na itong 1 to 10 ng 10 buwan para matanggap mo yung assurance. Masigurado. Ha? Sabi, sinong tatawag sa Panginoon, yung tatanggap ng totoo ng buong pananampalataya kay Kristo, maliligtas. Nalala niyo yung nakapako sa krus? Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kapag ikaw yung nasa iyong paraiso, alalahanin mo naman ako. Ano lang sabi ng Panginoon sa kanya? Noted. Amen po ba? Ganon ka-genuine yung kanyang pananampalataya. Ganon yung pagtawag niya sa kanya ng Panginoon. Kinikilala niya na siya ang tunay na Panginoon. Siya ba ang totoong Panginoon? Siya ba ang nasusunod sa buhay natin? So makikita natin dito na tayo ay magiging powerful witnesses. Gagamitin ng Panginoon para maging saksi para sa mga naliligaw. Meron dito pinakita mga proof si Peter ng muling pagkabuhay ni Kristo. Okay? Sabi diyan sa verse 22, basahin ko na hanggang 24. Nagpatuloy si Peter sa pagsasalita. Mga kababayan kong Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos sa inyo at pinatotohanan nito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at kamanghamanghang ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito'y nangyari rito sa inyo. Sabi niya, napaka-visible, napaka-sigurado naman. Kilala niyo ang Panginoon. Siya ay nagkatawang tao, nakita niyo siya. He performed miracle signs and wonders. Kayo na ang nagsabi na magagawa lang yan ng isang galing sa Diyos. Nasabi ni Peter, ito na yung unang proof. Kitang-kita nyo at kami 120
na nagpapatunay na nabuhay ang Panginoon. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay bibigay sa inyo at ganito talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilan siya. Isang tao na nabuhay kasama nila. Tiniis yung kawalang hustisya, injustice ng kanyang kapanahunan at sinapit yung karumal-dumal na kamatayan na hindi karapat-dapat sa isang Diyos. Karapat-dapat sa atin, makasalanan. At siya ay namatay, hindi dahil sa kalooban lang ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ang tingin nila, ito ay pagkatalo. Tingnan niyo yung Kristo ninyo. Gumagawa nga ng himala, namatay naman. Nababasa ni Peter ng kanilang mga alibay, mga arguments, pero ipinakita niya rito, pangalawang proof, ginamit niya yung prophecy ni David from Psalm 16, 8-11. Sinulat nito para sa darating na tagapagligtas. Maging si David, pinakita ng Diyos sa kanya ang mangyayari para sa tagapagligtas. Verse 25, ito ang sinabi ni David na para rin sa kanya, alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinababayaan. Kaya hindi ako mangangamba. Kaya masaya ako at hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos. At kahit mamatay ako, may pag-asa pa rin ako. Sapagat alam kong hindi mo ako pababayaan noon sa libingan. Hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong katawan. Ang iyong tapat na lingkod. Itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay at dahil sa palagi kitang kasama, masayang masaya ako. Sabi niya sa 29, mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing. At hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Si David ay propeta at alam niya na nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kaharian. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Yun yung pagkamatay ng Panginoon. After 3 days, nabuhay muli. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba, kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos. At kaming lahat ay saksi na muling pagkabuhay ng Panginoon. Alam nyo, credible ba itong 120 witnesses na ito? Iba't ibang klaseng phenomenon, for 40 days, pinatuyan ng Panginoon sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muling nabuhay ang Panginoon, napakarating last Sunday. At ngayon, credible ba sila sa pagpapahayag ni Peter? Alam nyo ba, itong mga apostol na to, itong mga disipulo ng Panginoon na to, hindi rin ito naniniwala na muling mabubuhay ang Panginoon. Alam nyo po ba yun? Kahit sila hindi naniniwala noong una, kaya nga nagtakutan nagsitaguan nagsitakbuhan Di ba po? Bumalik sa dati na lang buhay Hindi sila umaasa na mabubuhay ang Panginoon. Pero nung makita nila ang Diyos, pinatunayan ni Jesus na siya ay muling nabuhay magmuli. Ibang tapang, ibang klase. Kaya kung magsisinungaling lang sila, wala naman silang mapapala. Sabi ng iba, mga nagsisinungaling lang yan para maitatag lang ang Kristyanismo. Hindi po. Bakit? Kasi ang nag-aantay sa kanila, it's either kulungan o kamatayan. Meron bang isang taong matino na magsisinungaling para lang mamatay? Wala sa kanilang umurong sa kamatayan, hinarap nila ang kamatayan. Bakit? Kasi nakita nilang nabuhay muli ang kanilang Panginoon. Kaya ito yung pinapangarap ng lahat na susunod sa Diyos. Lord, mawawala ang katawan nito, pero isang araw bubuhayin ito ng ating Panginoon. Kaya buong tapang, walang takot, walang pangamba. Sabi natin, Lord, saan mo ako dadalhin mo ako? Kung ano ipapagawa mo, Panginoon, gagawin ko. Bakit? Malinaw sa kanila kung sino si Kristo. Totoong sumusunod sa Panginoon. Alam nila ang kanilang gagawin para sa Diyos.
Alam na ba natin yung gagawin natin para sa Panginoon? O sa dulo ng ating buhay, sinusundo tayo ng Diyos. Halika na, anak. Teka lang, Panginoon, wag na muna. Wag na yung pamamatay. Marami pa po akong gagawin. Ano ba gagawin mo? Hindi ko po alam eh. Basta, ano nga ba gagawin mo? Hindi ko nga alam. Basta marami pa akong gustong maranasan. Ano bang gusto mong maranasan? Hindi ko rin nga alam. Basta, gusto pa mabuhay. Bakit ka mabuhay? Ano bang mission? Kailangan ba yun? Biruin mo yun. Nasa huli na tayo ng tagpo. Pagkakataon ng buhay natin. Hindi pa rin natin alam kung anong gagawin. Nasa harapan na tayo ng Diyos, magre-report na tayo, sabi ng Panginoon, wrong assignment. Hindi yan ang pinapagawa ko sa iyo. Sakit nun. Yung mahalagang bagay na dadalhin mo sa harapan ng Diyos para ialay sa Kanya, hindi mo dala-dala. Bakit? Kasi hindi pa natin alam kung anong gagawin natin para sa Diyos. Kaya tayo nagsasayang na maraming oras at panahon. Kaya lang hindi natin alam kung hanggang kailan eh. Di ba po? Huwag niyo sasabihin sila na lang po muna. Sila na lang yung mga may edad na. Kami medyo bata pa kami, baka marami pa kayong mararanasan. Hindi ko pa iniisip yan. Naku po, hindi niyo po alam ang sinasabi ninyo. Kaya sabi ng dalawang anghel, dahil nakikilala niyo ang Panginoon, dahil nakita niyo ang Panginoon makit sa langit, ano pang ginagawa mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano bang ginagawa mo? Yan, ganyan. Para magising naman. Sa bahay ka na matulog, matatapos na kamo si Pastor Jim. Okay? So pangatlo na proof kung bakit tayo nagkakaroon ng panalangin, Lord, give me a heart of a mission. Mission-hearted Panginoon. Pangatlo, dahil kung paano sila pinuspos ng banal na Espiritu. Itinas siya sa kanan ng Diyos at ibinigay sa Kanya ng Ama. Verse 33. Ang banal na Espiritong ipinangako sa Kanya, ang banal na Espiritong ito ay ipinadala naman ni Jesus sa amin. At ang Kanyang kapangyarihan ang siyang nakikita ninyo at naririnig ngayon. So it's visible. No, hindi si David ang itinaas sa langit, pero sinabi niya, nagsalita ang Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka rito sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Kitang-kita po natin kung paano sinandan ng signs and wonders and miracles. Kung mga nag-advance reading kayo sa Acts, no, kitang-kita natin yung pagsama at gawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakita rin dito, pinakita rin sa kanila ni Peter dito na talagang napakalaki ng kasalanan ninyo, sabi nila. Ipinapatay ninyo ang tagapagligtas. Pero, pinakita rin ni Peter sa kanila na mayroong pag-asa. Basahin ko na po hanggang 41 muna. Okay? 36. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinapako nyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Magandang tanong yon. Kung yan ang tanong ninyo, Lord, ano bang dapat kong gawin para sa magandang tanong yan? 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. 39, sapagat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Wow! Marami pang ipapahayag si Peter o si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi. At hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyong ito. 41, marami ang naniwala sa kanyang mensahe. At, ano sabi dyan? Nagpa-bautismo agad sila ng araw na iyon. At ilan ang nadagdag? 3,000, 3,000 ang nadagdag sa mga mananampalataya. Wow! Nai-imagine niyo yun? Isang puso na binago ng kapangyarihan
ng Espiritu ng Diyos. Ibang klase. Yung bautismo po dito, hindi po katulad ng bautismo natin, yung water baptism natin. Ha? Nakuha nyo na po ba yung baptism certificate ninyo, yung mga nagpa-baptized? Nakuha nyo na? Hindi pa? Eh, ba't di kayo nagre-request? Bala kayo dyan. No? Hindi katulad ng water baptism natin. Oh, next Sunday, meron tayong water baptism. Ano, masaya ba kayo pag ganon? Yay! Bakit? Bakit masaya kayo pag water baptism? Swimming, right? Ano pa? Ano? Pagkain. Dahil pagkain. Di ba yung salad nila Ate John, nila Ate Dayan. Ano pa? Ano? Bakit masaya pag water baptism? No, enjoy, palakpakan, may mga games. Share ng pagkain, di ba? Ang saya. Pero yung baptismo dito sa panahon ng unang simbahan, iba pong kwento ito. Alam niyo pag nagpabautismo sila, para na silang pumipirma ng kanilang death warrant. Parang sinasabi na nila, Panginoon, dahil nakilala kita, ang tunay na pag-asa, ang tunay na buhay, ang tunay na layunin ng buhay na ito, susunod po ako sa iyo, magpapabautismo ako. Lahat ng ma-identify na Kristiyano na sumusunod kay Kristo, napakadelikado nun sa kanilang kapanahonan. Yun ang totoong bautismo kung naunawaan po natin. Yun ang sinasabi natin. Ano yung sinasabi ninyo kapag ilulubog kayo sa tubig? Ano sinasabi ninyo? Ako po, si ganito, nakalimutan nyo na? I have decided to follow Jesus, no turning back. Naunawaan nyo ba yun? Yun yung sinasabi nila, nasusunod ako kay Kristo, kahit kamatayan pa ang kasunod dito. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. Susunod ako sa iyo, O Diyos. Yun yung mga totoong disipulo ni Kristo. O kapag mahirap na, Panginoon, ibang usapan na yan, hindi ako pumirma dyan, ha? Sa kanila na lang, na may mga ministry, sa kanila na lang. Pero pag mahirap na, kaya tinanong ko yung kabataan last Sunday, kapag wala na ba yung mga nanay ninyo na umaakay sa inyo dito tuwing Sunday, pupunta pa ba kayo? O baka naman umaten lang kayo kasi pinipilit kayo ng nanay ninyo o ng tatay ninyo na umaten. Kapag wala na sila, maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Sasamba ka pa rin ba sa Diyos? Magkakaroon pa ka rin ba ng pagnanasa na makilala siya? O dahil kinakaladkad lang tayo every Sunday, kaya nandito tayo. Anong dahilan ninyo? Kaya sabi ng mga nagpabautismo, Lord, alam po namin ang plano ninyo. Alam po namin yung buhay na walang hanggan na meron kay Kristo Jesus. Eh, napakalinaw para sa kanila. At yun ang tanong ni Peter sa atin ngayon. Handa ka ba para sa napakarami pang naliligaw ng landas? Handa ka bang ipanalangin, Lord, gamitin niyo po ako na merong maligtas, Panginoon. Lord, sana maligtas, Panginoon, makilala ka ng aking nanay, ng aking tatay, Panginoon. Sana siya din, O Diyos, ay magsuko ng kanyang buhay sa inyo, ng aking panganak, ng aking anak, Panginoon. Ipapanalangin ba natin yan na gamitin tayo ng Panginoon para sa mga naliligaw? Kahit anong kapalit, gagawin ba natin yan para kay Kristo? At sa panghuli, tapusin ko na po yung number 4, ang kapangyarihan mula sa langit ay para sa simbahan na lumalakad kasama ang banal na Espiritu. Mula sa verse 42 hanggang 47, no? Last verse. Basahin ko na po hanggang last verse. Naging masigasig, sabihin nyo nga po, masigasig. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Masigasig sa pagtitipon bilang magkapatid. Masigasig sa paghahati-hati ng tinapay. At masigasig sa pananalangin. Aba, ilan kaya ang nananalangin? Ilan kaya ang a-attend sa tagumpay prayer meeting? Pero ito masigasig sa lahat ng ipinapagawa ng Panginoon. Maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda yung pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ipinamahagi nila
sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Isa po itong descriptive, pero ibang klase yung pagmamahal nila sa kapatiran. Kasi niloob ng Panginoon ito, pinagawa ito ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kasi mangyayari yung great suffering sa Israel. Masusunog ang mga bayan dahil sa persecution ng Roma sa kanila. Kaya iniloob ng Panginoon ito para mapagtibay yung simbahan. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay, lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong Kanyang inililigtas. Tayo ba? Kaya hindi tayo masigasi kasi okay na to. Okay na po ito. Kompleto naman po yung mga upuan po namin. Okay na po kami dito. Masaya na ba kayo ng ganyan? Pero 3,000. Pwede na nga rin sila mag-stop. Mega church na ito eh. Right? Dami ng member. Pero nag-stop ba sila sa 3,000? Hindi, no? Araw-araw meron pang idinaragdag sa kanila ang Panginoon. Bakit? Kasi masigasig. Hindi po sa kanila sapat yung isang araw lang. Hindi sa kanila sapat yung every Sunday lang magbabasa ng Bible. Kasi nagalit pa ang Pastor Jim, kaya nagbabasa po kami ngayon. Next Sunday, chapter 3, Huwag kayong mag-alala, magagalit din ako. Hindi sa kanila sapat yun, yung isang araw lang. Babasahin nila yung Bible, isang araw lang sila mananalangin, isang araw lang sila magtitipon-tipon, sasama-sama para papurihan sa Panginoon. Hindi sa kanila sapat yun. Ang tagal naman ni Pastor Jim matapos. Magdadalawang oras na. Pero yung mga unang Kristiyano, araw-araw nagsasama, araw-araw nag-aaral, nagsalita ng Panginoon, pinagtitipon-tipon nila ang kanilang mga ari-arian para itulong sa isa iba. Nandun yung pagtingin nila, nandun yung pangangalaga nila, nandun yung pagmamahal nila para sa bawat isa. Hindi sapat ang araw ng linggo. Nasaan tayo pag araw na ng Lunes hanggang Sabado? Ano nang ginagawa natin para sa Panginoon? May dinadagdag ba ang Panginoon sa atin? Kasi sasabihin natin sa Kanya, Lord, nagsimba naman ako Baka naman. Ano yun, suhol? Kasi nagsimba tayo. Baka naman pwedeng gawin ko to. Kaya sabi ng Panginoon, I'm looking for a disciple. Kasi bakit araw-araw silang nag-aaral ng salita ng Panginoon? Yun yung Matthew chapter 28. Go and make disciple of all nations. Make disciple. Sabihin nyo nga po, make disciple. Yun. Araw-araw siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung araw lang ng linggo. Tapos pipilitin ko pa kayo magbasa. Hindi naghahanap ng Panginoon ng Kristyanuhan lang. Ang hinahanap ng Diyos yung totoong disipulo. Naaakay din sa iba, na pangungunahan ng banal na Espiritu, na gagamitin yung buhay niya, Panginoon. Meron din isang tao makakilala sa iyo. At yung tao rin, Panginoon, may isang tao din na makakakilala sa iyo. Bakit? Kasi masigasig sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ilang oras mo ginugugol ang mga bagay na hindi naman gusto ng Diyos? Ilang oras ang binibigay mo doon? Kaya araw-araw may naliligtas. Panginoon, tagal ko nang pinagpipray yung tatay ko, yung nanay ko. Hello? Ba't ano ba sabi ng Panginoon? Make disciple. Lord, ang tagal na namin, 12 years na kami dito.
Ang tagal na namin laman ng prayer request. Minsan yung mga prayer request na pinapanalangin, halos kabisado na namin. Yun at yun pa din. Ano ba kasi sinasabi ng Panginoon? Make disciple. Ano ginagawa natin sa bahay? Siyempre, magsisimula sa bahay. Doon magsisimula ang magandang kwento ng Diyos eh. Nandun ba tayo na binabahagi natin sa kanila yung meron tayo? Sabi rito, binabahagi nila yung mga bagay na meron sila. Pinapanalangin ba sila? Sige ba? Prayer, care, and share. Talagang nandun ba yung ating pagmamahal? Nararamdaman ba nila yung araw-araw? Nananalangin, pinapanalangin pa natin sila. Make disciple. Sabi dyan, araw-araw inililigtas ng Panginoon at idinadagdag sa kanilang bilang. Yan yung mga Kristiyano, yan yung mga totoong disipulo ng Panginoon dito sa Book of Acts. Hindi sila kontento na every Sunday lang. Gusto nila talagang magawa sa mga panahon na pinagkatiwala sa kanilang Panginoon upang may maligtas araw-araw. Ito ang buhay po natin. Natatahakin as we study, as we pray, as we meditate, as we ask God's Spirit to dwell, to fill us. Kaya sabi ko dyan sa huli, patuloy na magiging totoo sa inyo ang kapangyarihan ng langit. Kung hihintayin, patuloy at araw-araw nananasain ng banal na Espiritu. Sasambahin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Maririnig ang pasasalamat pagsamba sa Kanya at patuloy na magiging saksi sa mga naliligaw. Habang tinitingnan ko ang inyong mga mata, kitang-kita ko na mayroong mga taong sumisigaw sa tahanan. Isama mo kami sa iyong panalangin. Isama mo kami sa iyong pangarapin. Isama mo kami sa misyon na pinapagawa ng Panginoon para sa iyo. Gawin mo ang lahat ng pagkakataon at paraan at papatunayan ng Panginoon. Hindi mo sasabihin, Lord, hindi ako marunong magpaliwanag. Baka hindi maliwanag ang explanation ko. Huwag kang mag-alala. Si Jesus ang liwanag. Siya ang patuloy na magpapaliwanag ng lahat ng bagay patungkol sa Kanya. Gagamitin ka ng Diyos para patuloy na manalangin, magmahal, at maririnig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. At mga kapatid, hindi nagbabago yung invitation dito. Ang sino mang tatawag sa Panginoon, siya'y maliligtas.